So, dito natin minount yung bracket, yung bagong bracket. Binawasan ko ng goma, kung mapapansin nyo. Isang goma lang yung nakakabit dyan. Kasi for some reason, ang higpit eh. So, I have to take off yung isang rubber stopper or rubber grip do sa kabilang side. And then, ito lang ang merong rubber side. Same goes dito sa kabila. Ayan. Isa rin lang. Tapos, hindi na natin dito i-mount yan. Ibababa na natin yan para mas lower, para mas malapad yung bato. Okay? So, babaklasin ko lang to and ipapakita ko sa inyo mamaya pagdatanggal natin. Also, hindi ko pa alam kung saan ko padadaanin yung wire kasi ito yung original wire niyan dito. Tapos pumasok dito sa tangke. Tapos nandito yung ballast niya. Lo, umuulan na oh. So nandito yung ballast niyan. And hahanapan natin kung paano in-install ni Kuyang nagkabit. Titignan ko kung mababaklas ko. Alright? So sana maikabit natin. Baka kasi kailangan tanggalin pa itong tangke. Hindi ko alam kung paano tatanggalin yan. Yan guys. So, managed to open this. Tinanggal natin yan. So, ang nangyari, I remove this. Mali pala ako kanina. Ito pala hindi na kailangan tanggal. Yun lang nandito. Ito. This one here. I take it off. Took it off. Tapos, itong cover ng battery sa ibabaw. I removed it as well. And syempre itong naglalak dyan, tinanggal ko rin to para I can take this off totally. And ayan, andito na yung ano natin, yung ballast and what do you call this, the controller ng ilaw natin. So tatanggalin lang natin yan. Pull out itong dalawang ballast na to, and papalitan natin yung ilaw with the new one. So ito yung papalit natin. Ito yung ballast ng X6, ito yung ballast ng M1. Laking differential, late ng M1 no? Sa X6. Well, yung controller okay lang naman, as is yan. Itong ballast lang ang kailangan natin palitan kasi obviously, mas malaki to, so mas malakas ang power na ibibigay nito para dun sa ilaw natin. So, tanggalin ko lang muna to and pakita ko sa inyo mamaya kung anong itsura niya. Right? So, I managed to pull out yung itong old ballast no M1 natin. And nailatag ko na yung ating X6 na ballast. So, nilagyan ko lang siya nitong velcro na to. Ito yung nabili ko sa Shopee. Ganito yung tsura niya na yun. Mura lang to, 11 pesos, 10 piraso. So, if I were you guys, kuha kayo. Maganda siyang pang-arrange ng mga wires. Yan. So, tapos nilagyan ko na rin, tinest ko na rin pala muna bago ko ayusin yung kabit. And so far, okay naman. Yan, bubuhayin ko So, yan, may ilaw naman siya parehas. And pagka kinombo ko siya, yan, combo yan. Tapos yung ating flasher, yan, flasher ng sabay, and yung flasher ng alternate. Hindi ko naman nagagamit yan. Sa totoo lang, puro high and low lang naman ako. Yan yung high, yan yung low. Ito yung high. So, yan ang magiging itsura niya pag high. Maliwanag pa kaya hindi pa natin makita. So, yan kung kita sa gate namin. So, what I'll do is later, i-align ko siya and itetest ko para maipakita sa inyo. But before that, syempre,
babalik ko muna ito. So, itong mangyayari dito sa balas natin, tatago natin yan dito. No? Ayan, tatago ko yan dyan. And then, itong mga to, babalutin ko to ng electric tape. Tapos, ilalatag din natin yan dito. Pasusuotin ko rito yan. And then, ito, tatago rin natin yan para maibalik ko na to. At maiayos na natin lahat. And then here, lalagyan ko to ng velcro. Tsaka dito, lalagyan ko rin to ng velcro. Para naman maganda-ganda yung itsura. Hindi siya nakakalat. Later. Ayan na nga ba ang sinasabi ko. Kumain lang ako dahil nagugutom na ako. Umulan ang buwisit, oh. Pero buti na lang may bubong tayo rito. Kaya pwede natin ituloy ito. Actually, tutuloy ko na to para matapos na. Para maisarado ko na to. Kasi baka biglang lumakas pa magka peste-peste tayo. So, ang gagawin ko ngayon, ikakabit ko to. Itong ating ballast dito sa ating controller. Ayan. Nilinis ko na rin siya using this. Ang ating auto glue cleaning. Kasi tinikitan nung nagkabit dati, ang pinambalot niya is ayun, no, yung mga nakakalat na yun na ito. Mga electric tape, iwiw, ang lagkit. Alam niyo naman ang electric tape, ang lagkit. So meron akong ganito. Ano ba to? So ako, ang ginagamit kong pambalot sa mga ganyan, ito, yung fabric. May lagkit pa rin siya, pero hindi siya ganong kalagkit. Tsaka ito magandang insulator. Hindi siya lumulutong pagtagal. Ito ang pambabalot natin dyan mamaya. So, ikakabit ko muna, tapos ipoporma ko ng maayos para maisarado natin. Alright, steady lang kayo dyan, ha? Okidoki guys, ayan. So, napwesto na natin dito yung ballast. Ito na yung controller and ito na yung excess wire ng ating controller and of course the ballast. So, binalot natin yung ating velcro wrap at ayan, pinasok na siya rito. So, kakabit na lang natin ito ngayon and we are good to go. So, tapos ganyan ang mangyayaring latag natin. Ayan, kita nyo yan. Para malinis tignan. Hindi nakalawit-lawit. So, ikakabit ko lang to para makita natin kung ano magiging final na itsura niya. Right? Steady lang kayo dyan. Ibalik na natin itong side fairing, yung cover ng battery. And eto, pakakabit ko to. Ito, tinutulak lang naman to eh. Makita nyo. Ganun lang daw yan. 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 Oh. Nakakabit na. Tapos ito yan. Ito yan. Yan. So yan, ikabit ko na to. Guys, kakabit natin ang ating malupitang upuan. Yan. Tapos mamaya ako nabibideo. Dahil wala namang special dyan. Right?
Ayan guys, so naikabit na natin yung upuan. Ayan, naikabit ko na ng maayos and goods to go na to. Titignan na lang natin later mamayang gabi kung ano magiging itsura ng ilaw at bato nito. Alright? A few moments later. Yan guys, so yan ang stock headlight ng CLC 450 at ito naman ang low beam ng Zenlo. Ito naman ang high beam ng Zenlo. At ito ang combination ng Zenlo. Yan, combination ng low at high. Yan. Kita nyo malapad din naman ang scope ng M1, nilang hindi siya magkapatong. So yan ang low beam ng Zenlo sa flat road. Tapos kita nyo sa pader yung cut off. Yan yung high beam ng Zenlo. At yan naman yung combo natin. Maliwanag siya kung tutuusin, but meron pang ililiwanag yan eh. Ayan guys, so nakikita nyo ang nakabuhay is yung stock headlight natin. Papatayin ko ha. Yan, patay. So total darkness. Buhayin natin. Ayan, nakikita nyo yung stock headlight. And bubuksan ko yung low beam ng Zenlo X6. So that is the low beam of Zenlo X6. So hindi siya masyado nag-overlap. Ang ginawa ko lang is pinag-overlap ko ng konti. So siguro roughly mga 1/3 Ang gusto ko kasi is malapad. Kaya kung mapapansin nyo, ayan o, from here to here illuminated. Yan yung lapad ng kalye. Approximately this is an 8 to 10 meters na lapad ng kalye. Yan, nakikita nyo. Liwanag na liwanag. I mean, ilaw na ilaw yung buong kalye, yung buong lapad. This is a two-way street. Ito yung isang way papunta rito. Ito yung papunta doon. Yan yung papunta rito. Now, let's try the high beam. Yan ang high beam ng Zenlo X6. Hindi ko alam kung nakukunan sa luma ako na GoPro, pero sobrang liwanag ng ilaw. As in, kitang kita ko. Ito naman yung combination. Yan ang combination, low beam, high beam. So yan ang kuha. Try kong kunan naman ng video dito sa aking mobile phone. Ayan guys, so yan yung ilaw na stock headlamp ng ating CLC 450. I'm using an iPhone 16 Pro Max. Okay, so bubuhayin ko yung high beam, low beam muna ng Zenlo X6. Yan,
parang mas kitang-kita yung liwanag. Ayan, dulo-dulo. That is the low beam. And this is the high beam. That is the high beam ng X6. Ito ang combo. Yan. Combo ng low beam at high beam. Kitang-kita nyo kung gaano kalapad at gaano kaliwanag. This is from an iPhone mobile phone video. Yan guys, so sana nagustuhan nyo yung video. Kahit lang ng like button natin. Also, kung meron kayong comments, questions, or suggestions, sulat nyo na lang dyan. I'll try to read them and answer if I can. And if you're new to my channel, I would like to invite you to please subscribe to my channel and hit the bell notification for more updates. Again, Topi Manalo po. Maraming salamat mga kamoto. Until next time, kita-kits po. Bye-bye.